ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas, bumalik na ang alaala ni RJ. Hindi na niya kailangan pang lumabas ng bansa para lang maibalik ang memorya niya. Pero galit na galit siya sa mga manloloko. Mananagot ang mga sinungaling at manloloko. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Dumating ang mga pulis sa opisina ni Giselle para sabihin na may lead na sa aksidente ni RJ at Justin. Dali-daling tinanong ni Giselle at Lynette ang update ng nalaman ng mga pulis. May nakuha ng testigo sa aksidente, namukhaan ng testigo at nilarawan ang driver ng sasakyan. Sinabi ng pulis na isang moreno, matangkad at matipuno ang pangangatawan. Ang nakita ng testigo na sumakay sa kotse. Agad na naisip ni Giselle na si Carlos ang binanggit ng testigo dahil saktong-sakto ang itsura nito kay Carlos. Malaki ang hinala ni Giselle na si Carlos ang may gawa dahil si Carlos ay may malaking galit kay Obeng dahil sa matinding selos. Nagsiselos si Carlos dahil wala ng pag-asa na babalikan pa siya ni Lynette. Galit na galit sila pareho. Sabi ni Lynette, napakahayop niya. Wala siyang konsensya. Nung una, kinidnap niya si Annalyn at pinahirapan. Ngayon naman binangga niya sina RJ at Justin. Hulihin niyo si Carlos General para wala ng mga tao pang madamay sa kasamaan niya. Giselle, humihingi ako ng tawad sa ginawa ni Carlos. Naiiyak si Giselle. Galit na galit rin siya. Pero ang sabi niya kay Lynette, wala siyang dapat na hingi ng tawad. Wala siyang kasalanan. Sabi pa ni Giselle, ang walang yang Carlos na yang hayop, ang napakasama. Umiyak si Giselle. Nang mahimasmasan, inutusan ni Giselle ang pulis na hulihin si Carlos. Magbibigay si Giselle ng pabuya sa sino mang makahuli kay Carlos. Nagpaalam na rin ang mga pulis. Samantala, nagmamadali si Zoe na sabihin kay Morgana na magigising na si RJ. Nagtataka si Morgana dahil ito naman talaga ang gusto ni Zoe. Pero bakit parang nag-aalala si Zoe? Nagtanong si Morgana, "So, bakit parang ayaw mo? Saka bakit ka mukhang nagpapanik dyan? Anong problema mo?" Inamin na ni Zoe ang problema niya. "Kasi mami, may sinabi ako kay daddy tungkol sa sikreto ko. Tapos, parang narinig niya ako kasi bigla siyang gumalaw." Nanlaki ang mga mata ni Morgana kahit siya nabigla. "Ano? Sira ka ba? Bakit mo ginawa yon? Ano sa mga sikreto ang sinabi mo?" Nakangiwi si Zoe, nag-aalangan. "Sinabi ko lang naman na mas okay na nandito siya kesa matuloy pa ang clinical trial niya at kung maging successful yun, makakaalala na siya. Tapos ma-regain ang memories niya at malalaman na niya ang secrets ko." Napabuntong hininga si Morgana. "Sus, akala ko pa naman kung ano. Madali na yang lusutan. Hayaan mo na yon. Kung makapanik ka dyan, ang dami mo nang kasinungalingan sa kanya. Di-deny mo na lang kung ano man ang narinig niya dahil nasa alapaap pa siya ng mga gamot at wala siyang matatandaan." Parang nabunutan na rin ang tinik si Zoe. Kumalman na siya. Samantala, binalikan na ni Lynette si RJ sa kwarto nito. Nakita ni Lynette na gumagalaw si RJ. May sinasabi habang natutulog pa. Ginising ni Lynette si RJ. Hinipo-hipo ang leeg at noo nung dumilat. RJ, nananaginip ka. Okay ka lang ba?" Parang naalimpungatan pa si RJ. Tinawag ni RJ si Lynette. Pagdilat niya, ang dami palang pumasok sa alaala niya. Sabi niya, "Lynette, bumalik na ang alaala ko. I can remember everything now. Alam ko na ang lahat. Simula nung ihulog ako ni Moira sa hagdan. Alam ko na rin kung ano ang dahilan, kung bakit niya ako tinulak." Naiiyak sa tuwa si Lynette. Niyakap niya si RJ. "Salamat RJ, nakakaalala ka na. Mabubuo na ang pagkatao mo. Hindi mo na rin kailangan pang umalis para lang maibalik pa ang memorya mo." Nagkatinginan sila. Nagsalita si RJ ng pabulong. "Pero Lynette, delikado ang buhay ko. Pati na rin ang buhay niyo ni Annalyn. Kailangan gumawa tayo ng paraan para makulong ang mga taong manloloko. Hindi nila dapat mahalata na alam ko na ang totoo." Hindi makatiis si Lynette. Nagtanong na siya,
RJ, kung natatandaan mo na ang lahat, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang tumulak sa iyo sa hagdan? Natahimik si RJ, nakatitig kay Lynette. Oo, pero ipangako mo sa akin na wala mo nang makakaalam ng napag-usapan natin. Tumango si Lynette. Nagpatuloy si RJ sa pagsasalita. Lynette, si Moira ang tumulak sa akin. Nabigla si Lynette. Nanlaki ang mga mata at napabuka ang bibig. Si Moira, hindi makapaniwala si Lynette. Sigurado ka ba? Mahal na mahal ka kasi ni Moira. Kahit ano gagawin niya para lang makuha ka niya. Ano naman ang dahilan niya kung bakit kanya tinulak? Sabi ni RJ, may nalaman kasi ako. Pupunta ako nun sa hotel. Magkikita kami dapat ni Annalyn at makikipag-usap muna ako kay Zoe para sabihin sa kanya na hindi ko siya tunay na anak. Pero sinundan ako ni Moira. Nanlaki ang mga mata ni Lynette. Mas lalo pa siyang nabigla sa revelasyon na sinabi ni RJ. Hindi mo tunay na anak si Zoe? Tumango si RJ. Yan ang sasabihin ko kay Zoe noon. Pero malamang alam na rin ni Zoe ang totoo. Pina-DNA test ko siya noon. Nahihiyaman magtanong si Lynette pero nagtanong na rin siya. Kung hindi mo tunay na anak si Zoe, alam mo ba kung sino ang tunay niyang ama? Sumagot si RJ. Oo Lynette, walang iba kundi si Carlos. Gulat na naman si Lynette. Nagagalit sa tatlo dahil sa ginawa kay RJ. Mga hayop sila, mga manloloko sila. Galit rin si RJ. Oo Lynette, niloko nila tayong lahat. Mga sinungaling sila at manloloko. Dapat sa kanila, kinukulong. Hinawakan ni Lynette ang kamay ni RJ para kumalma. Sabi ni RJ, kaya pala ang daming mga nangyari. Maraming namatay ng dahil sa pagtatago nila ng sikreto. Kahit sino dinamay na nila para lang sa mga sikreto nila, para lang maitago nila ang lihim nila. Magkakasabwat sila, mga manluloko. Muling nakiusap rin si RJ na huwag ipagsasabi ang mga napag-usapan nila, lalo na kay Annalyn. Mapanganib. Mas mabuti na yung wala silang nalalaman kesa malagay sa panganib ang buhay nila. Pinag-iingat rin ni RJ si Lynette. Gayong alam na ni Lynette ang sikreto. Tumango si Lynette. Maya-maya ay dumating si Annalyn. Pagbukas ng pinto ay nakita ni Annalyn na magkayakap ang mga magulang niya, nagiiyakan. Hindi sinabi ng dalawa kay Annalyn na napag-usapan nila para maiwasan na rin ni Annalyn ang kapahamakan. Mas mabuti na yung wala siyang alam. Nagmamadali si Annalyn na lumapit sa mga magulang. Gising na ang tatay niya. Masayang-masaya sila. Samantala, tinawagan ni Carlos si Morgana. Inutusan na kailangan maunahan ni Morgana na patayin si RJ. Dahil doktor si Carlos, alam niya na posibleng bumalik na ang alaala ni RJ. Hindi pwedeng maunahan sila ni RJ. Dahil pag nagkataon, palalayasin silang lahat. Ipakukulong si Morgana at mawawalan ng kayamanan si Zoe. Nag-aalala si Morgana para sa sarili, lalo na sa kanyang anak. Nagkaroon ng ideya si Morgana na obserbahan si RJ kung totoo nga bang may naaalala na. Ilang sandali pa, binalita na sa kanya ni Olga na gumising na si RJ. Dali-daling lumabas si Morgana para masilip si RJ, para ma-check niya kung okay na ba talaga si RJ. Nung makita ni Morgana si RJ, kinamusta niya si RJ. Hinawakan niya hanggang hawiin ni RJ ang kamay niya. Galit na galit si RJ at sinabi niyang alam na ni RJ ang lahat. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.